May mga panalangin ka ba na sa tingin mo ay hindi binibigay ng Diyos? Meron bang time na naisip mo na hindi ka niya naririnig? May mga panahon din ba na parang gusto mo na lang sumuko dahil sa tingin mo hindi ka pinapakinggan ng Diyos sa mga panalangin mo? Akin pong uulitin na hindi po ako isang pastor. Isa lang akong ordinaryong individual na nagsishare ng gospel. Maaari din po akong magkamali dahil Diyos lamang ang hindi nagkakamali. Marami kayong pwedeng matutunan if you will only read your Bible. Because only the Word of God can speak to us in spirit and in truth. In my own perspective, God has two ways in answering our prayers. It may be yes or no. Kapag yes ang sagot sa'yo ni Lord, baka naman yung prayer mo na yon ay naka-align doon sa plano niya sa'yo. Meron din namang yes, but wait. Maaaring gusto ng Diyos na maghintay tayo kasi doon na momold yung character natin. Maybe God is trying to teach us kung paano magtiwala sa Kanya. At kapag no naman ang answer niya, baka naman ang gusto niya lang sabihin ay, wait, I have something much better for you. At dahil dyan, meron akong isi-share na kwento sa inyo ngayon. Actually, isa siyang parable. So, it's in Luke 18, verse 1 to 8. Tungkol siya sa isang parable ng isang byuda or widow. So, di ba si Jesus mahilig siyang gumawa ng mga talinghaga or parables dun sa mga disciples niya? So, doon sa parable na yon, merong two characters. Nandoon yung judge at nandoon yung widow na yon or yung byuda. So, yung judge doon sa parable na yon ay walang galang sa kapwa, walang galang sa tao, at walang takot sa Diyos. So, in this parable, Jesus contrasted God doon sa unjust na judge na yon or hukom. At yung byuda naman na yon could be you or me or us. So, ayun na nga, etong byuda na to, pabalik-balik doon sa judge na yon para hingin yung justice na matagal niya nang hini. So, lagi siyang pumupunta sa judge na yon at sinasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan sa aking usapin. At tinanggihan siya ng judge na yon sa mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng judge sa sarili niya, kahit ako'y walang galang at walang takot sa Diyos, ibibigay ko na itong hinihingi ng byuda na to. Kasi lagi niya akong ginagambal at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito ng pabalik-balik. So, ayun na nga, sabi ni Jesus, sa tingin ba ninyo, ipagkakait ba ng Diyos ang katarungan o anumang kahilingan ng mga tao na paulit-ulit na siya ay ginagambala? O dumadaing ng paulit-ulit? So, sabi ni Jesus dito, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay ang katarungan na hinihingi ninyo. Ano nga ba yung gustong ituro ni Jesus sa atin or dun sa mga disciples niya nung ikwento niya yung parable na to? Gusto niyang i-maintain natin yung persistence in faith and in prayer. Gayahin natin si Elijah na very diligent when it comes to prayer. Si Daniel, si Abraham, na kailangan maghintay ng 25 years para ibigay sa kanila si Isaac. Ika nga, push, P for pray, U for until, S for something, and H for happens. Pray until something happens. Ikaw, gaano ka ba kadalas magdasal? At consistent ka ba sa mga panalangin mo? In Mark 11, verse 24, it says there, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that it will be yours and it shall be given to you. Hindi naman sinabi na Lord na isang beses lang natin hingiin o ipanalangin yung mga bagay na gusto natin. Pag sinabi niyang ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you, ibig sabihin, keep on asking, keep on seeking. At kapag isinurrender na natin o binigyan na natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ipinapanalangin natin, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Punong-puno tayo ng pag-asa. So sabi nga sa Romans 15:3
13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.